Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong napakalaking katanungan at komento si BP Sara tungkol sa package 001 ng ICC prosecution dahil sa ito yung naglalaman ng 181 evidences sa tinatawag na crime for humanity. At ayon kay BP Sara ay kulang pa daw ito. Grabe, kulang pa ba ang 181 evidences? Kasi yung 181 evidences na yan ay pinipili yan. Yan yung pinakamatibay talaga na mayroong mga supporting documents na mga evidences. Pinipili yan. Hindi yan basta-basta na kumuha lang ng isang biktima and then gagawa ng testimonya. Yung 181 evidences na yan ay dalawa dyan ay kina Matu-Bato at Las Cañas. Talagang napakatibay ng mga ebidensya yan. Kaya dito hindi ko mawari kung ano talaga tong mga utak nila sa araw. Hindi sila marunong mag-analyze eh. Katulad din kay Rookie, di ba? Attorney naman sana pero parang yung utak nila parang sa high school lang eh. Kaya ito atin na panoorin ang video at bigyan ng reaksyon. At komento naman si VP Sara kaugnay ng pag-turnover ng International Criminal Court o ICC sa mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte sa defense team nito. Ang set of evidence na tinatawag na Package 001 ay naglalaman ng sinasabing 181 items o pieces of evidence laban sa dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, tila hindi papatak sa crimes against humanity kung 181 lamang ang bilang ng ebidensya. Ito, hindi daw papatak, parang hindi daw tutugma, aakma sa crime for humanity. Baka akala ni Sara na ang crime for humanity ay kailangan na isang bansa ang papatayin mo. Ang crime for humanity, basta mayroon ng bilang na nasa 100 ang mamatay, ang pinatay ay yan ay maibilang na sa crime for humanity. Humanity na yan, marami na yan eh. 100 katao. Itong 181 kasi na primero una, ito yung pinakauna na set of evidence kaya tinatawag na package 001. Sa susunod na linggo, mayroon na namang package 002. And then sa susunod na linggo ay mayroon namang package 003. Hindi alam ni Sara eh. Kaya nga nilagyan niya ng 00, 3 digit 001 kasi mayroong pagkasunod yan hanggang 00100 yan o hanggang 001,000 kung yan ang gusto niya. Ay napakarami talagang ebidensya, hindi mauubusan ng ICC. At isa pa dyan, kung makita ni Sara, ang lahat ng jury dyan sa ICC, ang judge, ang prosecutor, lahat yan taga ICC. At yung kanilang attorney na si Nicholas Kaufman ay galing din yan sa ICC. Kaya magkakaibigan yung mga yan. Yung kanyang defense team ay ICC pa rin yan. Ito yung hindi nakukuha nila sa ara eh. Ilang bisis ko na ba ito sinasabi? Na parang sarswela na lang, parang entablado na lang yung ICC diyan. Pinapakita lang ang formality sa paglilitis. Pero yan ay prejudge na yan. May judgment na yan ng ICC na kulong talaga si Digong. Noon pa mayroon ng judge yan. May judgment na. Kaya nga, para hindi magsasabi ang international community na masama ang ICC, ay papakita talaga nila ang patas na paglilitis. Pero sa panahon ng pagbigay ng verdict, unanimous yan. Lahat bubuto siyempre. Yung lahat na nandyan sa ICC courtroom ay pro-ICC lahat yan. Yan ang hindi nakikita ni Sara eh. Kaya hindi ko mawari kung attorney ba talaga ito si Sara, pati yung si Rookie. Hindi nila alam ang mga pinagsasabi nila. Si Rookie, asylum, tumatawa na kasi hindi na daw siya mahuhuli ng mga bangag-bangag. Hindi na daw siya babalik sa Pilipinas. Kahit na matanggap si Harry Roque sa asylum, ay 5 years lang ang ibibigay ng Netherlands para magtago siya doon at bibigyan siya ng proteksyon. So after 5 years, pwede na rin siyang kunin ng Pilipinas through extradition treaty with Netherlands and the Philippines. At Interpol pa rin ang huli sa kanya. Kahit matanggap siya sa asylum after 5 years,
tapos na ang asylum niya. Kaya pwede na siyang arestuhin. Ngayon, 101% kasi na 200% pa nga na hindi talaga matanggap si Harry Roque. Hindi siya makakuha ng asylum sa Netherlands. Yun ang hindi ko maintindihan Ako nakapagkuha lang ako ng 12 units sa political science. Si Harry Roque ay pumasa daw yan sa bar exam. Pero hindi niya ma-analyze ang sitwasyon Kaya nga siya nagtatago ngayon dahil hindi niya naintindihan ang batas. Nag-aaral siya ng batas pero gumagawa siya ng mali. Ibig sabihin hindi niya alam ang batas. Attorney pa naman, di ba? Katulad din kay Sara, nanununtok ng pulis, di ba? Yung sheriff sa Davao sinusuntok. At kung sino-sino pa na hindi natin nakita. Ganon din yung si Hanilet. Kay Mary Grace Umali ay halos pala agawin yung cellphone Galit siya sa media kasi hindi nakapasok. Ipalabas natin yung na video, yung hinablot ni Hanilet ang cellphone ni Grace Umali ng GMA ba yun? Si Grace Umali o ABS. Kaya grabe talaga ang mga tao na to. Itong kampo ni Digong. Grabe na mga pag-iisip. Parang hindi mga profesional Grabe. Tapos sasabihin ni Sara, salamat daw sa tinuturo ng kanyang ama sa kanya. Ano bang tinuturo, di ba? Tinuturo ba yung susundin yung kanyang tukhang? Kaya ito, patuloy natin ang video. Okay lang din naman siguro na mag-comment ako nito dahil hindi naman ako kaparte ng ICC case. 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? Kasi sinasabi ko, naging kaso ba ito dahil sa atake lang ng media? Oo, dito sinabi niya, dahil daw sa media, inatake daw sila. Kaya nga kayo na-publish sa media, kaya nga may mga report, dahil mayroong mga ginagawang tukhang. Bakit media ang sisihin, di ba? Gusto kasi nila total blackout Katulad ng ginagawa doon sa yung Prayer Mountain ni Kibuloy, yung mayroong minasakir doon. Hindi na balita yun Kaya ito ang gusto nila na hindi may balita yung mga natukhang. Ngayon sinisi ni VP Sara ang social media dahil sa pagpalabas ng mga ito at narinig ng ICC, di ba? Kasalanan ba yun ng social media? Nakikita lang nila kaya binabalita nila. Hindi mo ba ibabalita yung merong namatay? Marami, libo-libo, di ba? Babalita mo talaga yun. Ibabalita mo nga yung isa lang Kaya dito, maano mo ang pag-iisip Ang kitid naman ng pag-iisip ni BP Sara, no? Sabi niya, kulang pa yung 181 evidences. Yan ay first set of evidence pa Sabi nga ng ng ICC, this is package 001 at meron pang package 002. Kapag hindi pa tatablan, meron pang package 003. Kapag hindi pa rin tatablan, package 004 hanggang package 100 yan. Sa tingin ko kasi 3 digit 001. Ibig sabihin tatlong digit. So pwedeng aabot yan sa 900. Kasi 3 digit. Yan ang hindi ko makita kay Sara na analysis Nakakala nila na hanggang 001 lang, hanggang 181 lang ang evidences, hindi ganun. Kasi set 001 pa yan. Meron pang set 002 package na ipipresenta sa kanilang kay Nicholas Kaufman. Kaya kung kaya nilang dipinsahan ang set of evidence na 181 pieces, ay sa sunod na buwan ay mayroon na namang package 002. Tingnan natin kung hindi maduduling yung si Nicholas Kaufman sa kakabasa nito. Okay, patuloy tayo sa video.
Sa pahayag ng pangalawang Pangulo, iginiit nito ang malaking papel ng media. Kaya nakadetine ngayon sa ICC si dating Pangulong Duterte kahit hindi naman talaga dapat sa una pa lang. Anya, pinalabas ng media na ang ibang kahulugan na kung tutuusin ay programa o trabaho ng pamahalaan para sugpuin ang iligal na droga sa bansa. Naku, napaka talaga no? Programa daw ng pamahalaan ang pagsugpo through tukhang. Tukangin yung mga puser, mga adik, lahat. Babarilin, papatayin. Yan ba yung tamang programa? Kaya nga crime against humanity kasi maling-mali eh. Maling-mali na babarilin mo yun. Kaya nga meron tayong kulungan. Kasi wala tayong death penalty sa Pilipinas. Kaya bawal ang pumatay. Bawal ang magsentensya ng death. Kaya bawal ang tukhang. Wala tayong death penalty eh. Kung meron lang, ay pwedeng sunugin ni Duterte lahat yung mga adik. Pero hindi pa rin dahil mayroong human rights. Bawal yan. Diyos lang ang pwedeng pumatay ng kanyang mga nilalang. At tayo ay hindi pwede. Hindi pwede. Kaya mali pa rin ang pag-iisip ni Sara. Mayroon talaga to no? Kapag ipasuri itong mga utak nila sa neuro exam ay mayroon talagang something eh. Kaya ito. Patuloy tayo. Talagang makareact ka dito sa mga sinasabi niya. Mali talaga. Nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. This was not even, these were not even cases in the Philippines. Not a single case. Hinahanap niya yung 30,000 na namatay. Ay kailangan daw mayroon ding 30,000 na evidences. Hindi ganoon kasi ang kinukuha yung pinakamatibay lang talaga na mga evidences. Katulad nung mga bata, di ba? Hindi yung mga adik, kaya mayroong pananagutan. At saka hindi na kailangan pa naabot pa ng 30,000 ng evidences. 100 ay pwede na evidences kasi ang magtitimbang naman ng judgment dyan, ng verdict, ang magbigay ng verdict ay yung mga nandyan sa ICC lahat na judges. Walang kukontra dyan eh, kasi unanimous sila dyan. Ang kukontra lang ay yung si Nicholas Kaufman na counsel ni Duterte. Kaya maling-mali itong mga paniniwala ni Sara. Ang tama dyan ay wag na siyang magsalita dahil sigurado talaga na kulong si Digong. At kung hindi man lang life sentence kasi yan, pero kasi matanda siya ay pwedeng bigyan lang siya ng 20 to 30 years na life sentence kasi pag abot niya naman ng 100 years ay buto na siya eh, di ba? Kalansay na. Mabubuhay pa ba yan sa 100 years old? Ngayon pa lang hindi na makatayo eh. At saka palaging kinikiliti iyan ng mga multo. Pagtulog niya, may mga multo tumatabi. Kaya hindi yan makakatulog. Di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Okay, patuloy tayo sa video. So, parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan. Kaya tama na. Talagang maling-mali eh. Yung mga sinasabi ni Sara. Mali talaga. Ang nag-initiate ng tukhang ay ang kanyang ama. Kasi yun ay modeled from Davao Tukhang. Di ba yung mga tukhang nila Matubato sa Davao, ni Las Cañas ay pinalaki. Ginawang nationwide ang pagtukhang. Ngayon sasabihin ba ni Sara na mali ang presentasyon ng media dahil nakita ng International Court? Ganun talaga ang trabaho ng media eh. Ang kitid talaga ng pag-iisip, no? O kayo dyan na taga-media na nakakinig sa akin, di ba tama ako? Ano bang trabaho ng media? I-report, ibalita ang mga anomalya, kahit na good news, ibabalita din. Kahit anong maganda at anong masama, ibabalita talaga ng media. Kasi yan ang trabaho nila. Ngayon, ang kasalanan ni Digong, bakit ginawa niya yung tukhang?
kaya merong coverage ang media. Alangan naman na hindi magsalita ang media, di ba? Isa Davao nga total blackout ang media eh. Ngayon, nang gumawa na sila ng nationwide tukhang, hindi na nila makontrol kasi marami na eh. Marami ng mga istasyon, marami ng pahayagan. Kaya yun ang nangyari. Hindi nila ina-analyze eh, na meron talagang matatapang na mga tao, matatapang na mga social media people na mag-publish niyan ng mga broadcasters. Katulad natin, di ba? Kaya nga ako tumutulong sa pagpaliwanag ng mga isyu na ito kasi napakarami ng mga DDS trolls at vloggers at marami silang na-impluensya na utak. Pero sa akin, meron din akong na-convert na mga DDS na naliwanagan sa totoong issue. Alright, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at sa aking event followers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.